Yay! Ang saya-saya ko ngayong araw kasi binigyan ako nila Ninang at ni Tito ng regalo. Nasaan kayo si Betty ngayon? Ipapakita ko to sa kanya. Sigurado ako, maiinggit yun. Pupuntahan ko na siya. Yeah! Binigyan ako ni Mami at ni Daddy ng malaking jacket para akong bear. Kasi itim-itim yung jacket ko. Feel ko na talaga yung Pasko. Grabe, ang saya nung Pasko. Tatanggalin ko muna to kasi mainit. Ayan. Parang may naalala ko. Kasi kahapon binibigyan ako ni Tita at ni Tito, ni Mami, ni Daddy, ni Kuya, ni Ate ng mga madaming regalo. Parang doon ko yung nilagay sa lamisa. Puntahan ko na dahil ngayong araw ay bubuksan ko na yung mga regalo kung ano kayong laman. Pupunta na ako. La 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 la. Ayan! Excited na ako bubuksan tong mga malaking regalo ko. Ano kayang laman nito? Bilangin ko nga kung ilang regalo yung natanggap ko ng Pasko. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! 5 regalo yung natanggap ko. Kanino kayo yung pangalan? Ito kay Tita. Ito kay Tito. Ito naman kay Ate at Kuya at kay Mama. Bakit wala yung kay Papa? Siguro ninakaw yung regalo dito. Ano ba yan? Bubuksan ko na ito. Ito na muna unahin ko. Tingnan ko na kung andito ba si Betty. Ay, ayun! Andun si Betty. Wow! Ang dami naman niyang regalo! Sino kaya nagbigay ng regalo sa kanya? Wow! Ang lalaki pa! Tapos, ano kayang laman ng regalo niya? Nakakainggit naman pero okay lang. May regalo naman ako eh. Puntahan ko na siya para ipapainggit ko to sa kanya. Hi, Betty! Wow! May regalo ka palang natanggap? Grabe, ang laki-laki! Ha? Cardo? Ikaw pala! Sinong kasama mo? Oo! Ito meron akong malaking regalo. Ikaw, Cardo! Kumusta yung Pasko mo? May nagbibigay rin ba ng regalo sa'yo? Baka wala, kawawa ka naman. Anong wala? Kita mo naman na may dala-dala akong regalo Bulag ka ba? Bakit ka galit? Ano ka ba? Nagtanong lang naman ako eh. Kasalanan ko ba hindi ko nakita yung regalo mo? Ang liit-liit lang naman. Oo nga, maliit yung regalo ko. Pero hindi mo alam kung gaano karami ang laman. Kasi hindi ko pa kasi nabubuksan eh. Ganon ba? Mukha kasing maliit. Kaya siguro maliit lang din yung laman. Baka ngang lulipapya lang yung laman eh. Sa akin kasi malaki. Baka isa tong 1 million. Kasi tingnan mo, laki-laki. Malaki pa sa mata mo kasi yung mata mo kasi laki dito sa regalo ko. Ikaw din pangit. Buti na lang may nagbigay pa sa'yo ng regalo. Ang pangit mo. Oo nga, malaki nga yung regalo mo. Baka di mo alam, baka yung laman yan, kaldero at saka tabo. Kawawa ka naman, isa akin. Sigurado ako, mga tsokolate to. Ano ba yan? Pumunta ka lang ba dito para awayin ako? O di kaya nagpapainggit ka ng regalo? Parang ganun na nga. Pero hindi naman ako naiinggit kasi kita mo, ang dami-dami kong regalo. Malalaki pa, hindi tulad sa'yo. Mukhang bag lang. Tapos, chocolate daw yung laman. Baka walang laman yan. Puro lang yan si Lupin. Sige, tingnan natin. Bubuksan ko muna ito. Ito muna ang una. Ipapakita ko sa'yo na hindi ito kaldero at tabo ang laman. Tingnan mo. Bubuksan ko na, ha? Manda ka talaga. Bigay ito ni Tita sa akin. Tingnan mo. Wow! Kita mo? Barbie? Hindi mo to kaya. Hindi kaya na afford ng Tita at Tito mo tong Barbie kasi bakit ka naman bibigyan ng Barbie? Bakla ka ba? Lalaki ka naman eh. Tingnan mo, bubuksan ko pa. Sigurado ako maiinggit ka kasi wala kang Barbie. Hindi kasi bagay sa iyo yung Barbie kasi lalaki ka. Hindi ka babae. Tingnan mo, Wow! Ang ganda ng dress kasi pang ano talaga siya, pang Christmas, Tingnan mo yung gown. Sa'yo, patingin nga. Mamaya ako na to buksan, Betty. Kapag nabuksan mo na lahat. Sige, ganun pala yung gusto mo, ha? Kita mo naman sa unang regalo, ang ganda-ganda. Barbie, sige, ito naman yung next ang bubuksan ko. Kasi malaki-laki, sigurado ako maiinggit ka na. Kita mo, yung mata mo lumalaki na,
Wow! Ang laki naman ng regalo niya. Ano kayang laman yan? Kapag may laman yan, manghihingi ako. Bite! Bilisan mo na! Buksan mo na yan! Ano ka ba? Maghintay ka! Ano ka ba? Mas excited ka pa sa akin. Ito na, buksan ko na. Pipiyok lang ako. Nung yung talik ko na light ang hulog. Tingnan mo ha! Hindi ako titingin kung anong regalo. Excited na ako. Ang laki-laki kasi ng regalo. Sana 1 million to yung pera, hindi kaya maraming tsokolate. Teka lang, bakit parang kakaiba yung laman? Parang kakaiba. Anong tunog ba yun? Ngayon lang ako nakakarinig ng ganun ah. Ano kayang tunog yun? Ulit nga. Ha? Ngayon lang ako nakakarinig ah. Ano bang laman nito, Cardo? Tama kayong hula ko! Tingnan mo muna, Bite! Hoy! Bakit ka ba tumatawa, Cardo? Anong nakakatawa ah? May dumi pa sa mukha ko. Sige na nga, ito na, titingnan ko na. Bilang na ako. 1, 2, 3. Bakit ka dito? Ano ba yan si Tito? Inis-scam niya ako. Ang Pasko-Pasko, sana magalit si Lord sa kanya kasi hindi niya naman totoong regalo to. Bakit kaldero? Ano bang gagawin ko dito? Isasahin ko ba yung ulo ka? Ano ba yan si Tito? Ang pangit-pangit ng binigay niyang regalo. Napapahiya tuloy ako kay Cardo. Ano kayang gagawin ko? Itatago ko na lang to para hindi niya makita kasi ang pangit-pangit ng regalo. O diba, Bite? Tama yung hula ko. Kaldero, wag mo na yung itago, Bite. Gusto mo? Isain mo na yung Barbie mo sa kaldero mo? Ano ka ba, Cardo? Pinapahiya mo ako? Ito na nga lang yung isa yung bubuksan ko. Sigurado ako, hindi na ito scam. Kasi totoo na to kasi parang bilog siya, oh. Nai-imagine ko para siyang bola. Bola sa, volleyball. Ito yung ginagamit. Ano pa yung laman nito? Bakit parang ang bigat? Sigurado ako, yun talaga yung hula ko. Buksan ko na, Cardo. Watermelon! Akala ko bola! Ano ba yan? Hindi naman ako kumakain ng watermelon kasi ang pangit ng lasa. May allergy kasi ako. Ayoko niyan! Ano ba yan si Tita? Kawawa ka naman, Bite. Ang pangit ng mga regalo mong natanggap. Nga, iinis-scam ako ni Tita at ni Tito. Ang pangit-pangit naman ng mga regalong binigay. Ito na lang yung bubuksan ko. Last na talaga to. Kasi ibibigay ko to sa'yo tong isa, Cardo. Mukhang bagay to sa'yo eh. Sa'yo na yan. Thank you, Bite. Akala ko kaaway tayo. Ang bait-bait mo pala. Sige, buksan mo na yung regalo mo. Kung anong laman yan. Bilisan mo. Sige. Sana maganda na yung laman nito. Kasi ito na lang yung last. Nauubos na yung regalo ko. Na-scam pa ako ng 2 regalo. Ito talaga si Tita at Tito. Sa susunod, hindi na ako nang tatanggap ng regalo niya. Buksan ko na to. Ayan, ang tigas-tigas naman to. Ano ba ito mabubuksan? Parang ayaw magpabukas ah. Sige nga, pag ito hindi maganda. Tinapay na naman. Ano ba yan? Tama na to. Para may makain ako. Kita mo, Cardo, tinapay yung laman. Oo, okay lang yan, Bite. At least mabobusog ka dyan kasi tinapay. Ano ba yan? Tinapay pa? Pero okay na din. Kaso wala din palaman. Magpapaluto na lang ako kay Mami. Sige na, Cardo. Umuwi ka na kasi nagugutom na rin ako. O sige, Bite. Uuwi na rin ako. Baka hinahanap na ako nila Mama. Ay, Bite. Salamat pala sa regalo. Walang anuman, Cardo. Ingat! Ang saya naman. Binigyan ako ni Bite ng regalo. Bubuksan ko nga to kung maganda pa. Ito na. Sana maganda. Wow! Laruan! Nasa akin yung tamang regalo. Bagay talaga sa akin to kasi lalaki ako. Oh, tingnan nyo! Ang daming laruan! Ako, may bulldozer pa.
uuwi na ako. Baka bawiin pa ni Betty to. Kinabukasan, si Betty ay palihim na bumalik sa lugar kung saan nila huling nakita si Tuper. Naglakad siya sa mga eskinita. Tumingin sa bawat sulok, pero hindi niya nakita si Tuper. Lumipas ang ilang oras. Pagod na si Betty. Halos susuko na. Pero sa isang sulok ng isang bakanting lote, nakita niya si Tuper. Nakaupo, umiiyak. Tuper! Nagulat si Tuper sa pagdating ni Betty, pero agad siyang tumayo at lumapit. Tuper, kanina pa kita hinahanap. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon. Kasalanan ko to lahat. Betty, akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yon. Kaibigan kita, Tuper. Patawarin mo ako, please. Wala kang kailangan ihingi ng tawad. Masaya na ako na andito ka pa rin. Kaibigan pa rin kita, Betty. Tuper! Nagyakapan sila ng mahigpit na mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Habang nag-uusap sina Tuper at Betty, may isang batang lalaki na dumaan at tumingin kay Tuper nang may paghamak. Yak! Ang dumi mo naman! Bakit ka nakikipaglaro dyan, Betty? Hindi pa man sumasagot si Tuper, tumayo na si Betty sa harapan niya. Matapang. Hindi mo siya kilala! Kaya wala kang karapatang husgahan siya! Hindi porket marumi yung damit niya, masama na siyang tao! Lahat tayo, pantay-pantay! At hindi mo alam ang pinagdadaanan niya! Napahiya ang batang lalaki. Tiningnan niya si Tuper at nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Pasensya na, hindi ko alam. Sorry, Tuper. Tahimik si Tuper ng ilang segundo. Napatingin siya kay Betty. May ngiti itong nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Mas masakit yung sanay ka ng hindi pinapansin. Pero mas masaya pala kapag may taong tumingin sa'yo, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa puso mo. Nagulat ang batang lalaki. Tumango siya at bigla na lang sumama sa kanila. Tatlo na silang naglalaro. Masaya, walang halong panghusga. Sa mundo ng mga bata, minsan sapat na ang kabutihan, ang pag-unawa at ang isang tinig ng may tapang. At sa araw na ito, si Tuper ang naging tinig ng lahat ng takot, ng lahat ng mga natutong manahimik